Hello! Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Munting Tinig, dito po sa Munting Tinig TV. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang tungkol sa planong babuyin ng dalawang walang kwentang senador ng Republika ng Pilipinas na kaalyado ng isang walang kwentang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kundi na walang iba, si Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, bakit ko po nasabi yon na may tangkapong babuyin, balahurain at ilagay sa kakahiyan ang Senado? Dahil itong si Rodrigo Duterte ngayon ay iniimbestigahan po ang kanyang programa na War on Drugs sa Quadcom. Alam naman natin na ito po ay talagang makasaysayan sapagkat nanindigan po yung ating mga matitinong mambabatas upang gawan ng paraan na mailahad sa publiko, maliwanagan ang taong bayan sa napakadumi, napakarumaldumal, napakawalang kwenta at napakamalademonyong war on drugs ng Duterte administration. Nakakagulat sapagkat ang mga witnesses, lalong-lalo na po si Garma, ibinunyag na itong war on drugs ng Duterte administration ay talagang nakapattern pala to sa Davao model na kung saan meron pong controversial scheme na tinatawag na payment and reward. At kahit na anong deny ng mga DDS na wala pong ganon, hindi sila naniniwala, inamin naman po sa isang interview ni Bongo, ang kasulukuyang senador ngayon na of course tumatakbo din bilang re-electionist sa ilalim ng partidong PDP laban ni Rodrigo Roa Duterte. Inamin niya mismo yan na mayroong 1 milyon, kalahating milyon, 2 milyon na mga reward. So, tapos sa mga DDS, in denial. So, ito po ang masaya sapagkat ang Quadcom sa House of Representatives ay nakaambang ipatawag itong mga hinayupak na ito, itong mga demonyo na ito, si Digong, si Bato, at saka si Bongo. Yun kasi mga nasasangkot Pero, balak po na ipatawag ng Quadcom ang dating Pangulo na Panggulo na ngayon na si Digong Duterte. So ito po ang masaya. Masaya dahil nagbunyi ang mga DDS. Pero sa atin na mga matitino, nakakalungkot sapagkat ginagamit ni Bato, ni Bongo ang oportunidad para nang sa ganon ay ipamuka sa taong bayan na mauto nila na sila po ay nasa tama. Mantakin nyo yan, mga kamunting tinig. Magpapatawag po ng motu proprio hearing or investigation or Senate inquiry itong si Bato de la Rosa sapagkat yan po ay di umano'y panukala ng kanyang kaalyado na si Bato de la Rosa. Ipatawag nila sa hearing sa Senado si Rodrigo Roa Duterte. Pwede ba yon? Sila yung inaakusahan, sangkot sa war on drugs, nasasangkot, nasasakdal sa ICC. Pagkatapos, anong gagamitin na nila style? Reverse psychology. Correct? Sapagkat alam nila na ipapatawag si Rodrigo Duterte sa Quadcom. Kaya gusto rin mag-conduct ng hearing or motu proprio hearing si Bato de la Rosa. Kasama po si Bongo. At iimbitahin nila si Rodrigo Duterte bilang resource person. So tingnan mo kung gaano nila ginawang kawalang kwenta ang Senado. Ewan ko pag matuloy itong hearing na to, ewan ko na lang talaga kung anong klaseng Senado ang mayroon tayo. Na ang inakusahan ang siyang magpapatawag ng hearing. Sangkot sa extrajudicial killing ang magpapatawag ng hearing. Ang binulgar ni Colonel Garma na malapit kay Rodrigo Duterte
alam ni Rodrigo Duterte ayon sa testimony ni Garma sapagkat itong war on drugs ay nakapattern po sa Davao model. Tingnan ninyo. So pag nagtikita natin yung pag ikumpara natin, mga kamunting tinig, yung mga hearing ng Senado at ng Kongreso, malayo. Sapagkat ang Senado, Sarsuela. Sorry to say that. Totoo man yan. DDS, aminin nyo yan. Minsan nauumay na kayo dyan sa Senado sapagkat walang kwenta magtanong. I am very sorry. Hindi man lahat, pero karamihan talaga po yun. Pero pag sa Quadcom, titingnan mo hindi tayo nagiging bias, pero nagiging magaling ang Pilipino mag-analyze at talagang well-researched, equipped sa research skills and strategies itong mga committee heads ng Quadcom, including their staff. Kasi masigasig silang maghanap ng mga ebidensya. Samantalang sa Senate, wala. Nag-fishing. So, ano kaya ang magyayari kapag halimbawa matuloy itong binabalak ni Bato de la Rosa na mag-conduct din siya ng hearing at ipapatawag si Rodrigo Roa Duterte bilang resource person? Dalawa pong klase yun eh. Mayroong advantage and may disadvantages. Mayroong maganda, mayroong ding pangit. Pero sa totoo lang, okay? Mga DDS ang mag-iisip na, ops, maganda. But that is what they called strategy. Strategy upang ipalabas, tingnan mo, humaharap kami sa hearing. Alam mo, dapat, Rodrigo Roa Duterte, ikaw ay haharap sa Quadcom. Sa bagay, hindi pa naman namin alam, okay? But coming from the probability and assumption, talagang ipapatawag talaga yan ng Kongreso sapagkat in-inform po tayo bilang taong bayan ng resource person na si Colonel Garma. Okay? So titingnan natin kung ano yung magiging narrative kapag patuloy itong motu proprio hearing na binabalak ni Bato de la Rosa. May credibility kaya na mag-conduct si Bato de la Rosa ng hearing na kung saan tatalakayin ang isang issue na siya po ay sangkot at inaakusahan, including yung ipapatawag nila na resource person. So makamunting tinig, ito pong nangyayari ngayon. Gagawin ng kampo ng mga Duterte na magmukhang walang kasalanan itong si Rodrigo Duterte. Pero maliwanag po na talagang alam niya ang kapalpakan ng war on drugs. Kaya nga kumala siya sa ICC because he don't want to be investigated. Pangalawa, alam po ng mga DDS na talagang suportado ng mga ni Bato, ni Go, ni Robin, si Rodrigo Duterte. Gusto lang nilang iiwas. Pero nakalimutan nila na yung motu proprio hearing na yan ang lalong makapagpapabagsak sa kredibilidad ng mga Duterteng bagsak na, especially itong si Rodrigo Roa Duterte. Kaya ako, naniniwala pa rin ako na manaig po ang katotohanan at maparusahan ang dapat na maparusahan. Okay? Sige, ituloy nyo ang hearing nyo. Gawin nyong katawa-tawa ang Senado. Tapos, gagawin nyong katanga-tanga ang sarili ninyo. Katawa-tawa ang mga sarili ninyo. Dahil kayong dalawa ng mga senador, Go at Bato, hindi kayo nag-iisip. Kasi akala ninyo, hindi namin napapansin na talagang gagawin po at gagawin ninyo ang lahat, maproteksyonan lamang si Rodrigo Duterte. Yan ay patunay na hindi kayo senador para sa taong bayan. Hindi kayo senador ng mga Pilipino. Naging senador kayo to protect Rodrigo Roa Duterte. Naging senador kayo ng isang naging pangulo ng bansa na nilagay sa kahihiyan ang imahe ng ating inang bayan. So hanggang sa muli, sa hindi pa po nakapag-like, share, and subscribe, diyan lang po, hanapin nyo ang like, share, and subscribe button and comment down below. Ano po ang inyong masasabi sa balak na gawing motu proprio hearing ni Bato de la Rosa with regards to
war on drugs and with regards to mga isiniwalat nitong Colonel Garma na sila po ay idinadawit. So maraming salamat, bye-bye, and please continue watching. Adios, Patria Adorada, sayonara. Bye!